Amen. Sa Kanya lamang tayo asa, maging sa umagang ito, tulungan tayo ng ating Panginoon. Amen. Dito po ay babasa tayo mga kapatid ng talata mula sa Biblia. Dito po sa aklat mga kapatid ng 2 Korinto, 2 Corinthians. Amen. Salamat sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 12 mga kapatid. Amen. Yan ay very familiar sa atin na verse. Ito ay sulat ni Pablo, mga kapatid. Kunan natin ganitong pagkasabi, 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 10. Medyo mahaba mga kapatid. Sabi dito ay, "Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant." 2 Corinthians mga kapatid, paumanhin. 2 Corinthians chapter 12. Unang Korinto yung nabasa ko mga kapatid. Sabi dito, "It is not expedient for me, doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, God knoweth. Such a one caught up to the third heaven." 3. "And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell, God knoweth, how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. Of such an one will I glory, yet of myself I will not glory, but in mine infirmities. For though I would desire to glory, I shall not be a fool. For I will say the truth, but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasures in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distress for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong." Amen. Salamat sa ating Panginoon. Usog tayo ng isa pang talata. 1 Corinthians, balik tayo sa unang aklat ng Korinto, chapter 1, verse 26. Hindi ako nagkamali. Sabi dito ay, "For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty." Sa Tagalog, maganda yung pagkakasabi, "Sapagkat masdan ninyo na sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas." Ang Diyos ang patuloy na magpala sa Kanyang mga banal na salita. Yuyuko tayo sa ating mga puso't manalangin. Dear Lord Jesus, once again, Father God, Lord, we thank you, O Lord, this morning
Ikaw, Panginoon, na aming Diyos, na may akda sa lahat po ng bagay, ng langit at lupa, ng aming pananampalataya, tagapagsakdal nito, O Diyos, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Jose at aming Diyos, ikaw na Diyos na hindi po nagbabago. Tumatawag kami, Lord, sa iyo sa umagang ito, at ikaw, Panginoon, ay bumaba sa amin, Panginoon, ayon sa panawagan ng aming pananampalataya, ayon sa aming pagsusumamo sa iyo, Lord, na hindi makasasapat, Panginoon, na kami-kami lamang, Panginoon, ang naririto. Tanging ang presensya mo ang pinakamainam sa lahat. Bumabago ng sirkumstansya, kumakanlong sa bawat puso, Panginoon, na bagbag. Presensya mo, Lord, na sumasapat sa aming mga pangangailangan. Yan ang nais namin sa umagang ito, Lord. Habang hinihimay ang salita, Panginoon, ay malaya mong buksan, Lord, ang lahat ng maaring daanan ng iyong mga salita, Lord. At abutin, Lord, ang iyong mga anak, kanilang mga pangangailangan, Panginoon, sa iyo sa umagang ito. Hindi lingid sa iyo lahat ito, Panginoon. Hayag sa iyo, Lord, ang lahat-lahat sa amin. Hayag sa iyo, Lord, ang aming buhay. Maging ang aming kahinaan, Panginoon, ay hayag sa iyo sa umagang ito. Ngunit kami, Lord, ay hindi magmapuri sa mga kahinaang ito, kundi bagkus kami magmamapuri sa Diyos na aming pinaglilingkuran, na siyang kalakasan namin sa aming mga hangganan. Dahil ikaw, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoon, sa aming buhay. Na sa tuwing aming titingnan, Lord, ang aming buhay, ang dulo ng aming buhay, may limitasyon kami bilang tao, O Diyos. But Lord, nagpapasalamat kami na sa hangganan nito, Panginoon, ay pinalilitaw mo, Lord, ang iyong sarili sa amin at pinagiging realidad, Panginoon, ng higit, Panginoon, kaysa kahapon, upang makita namin na ikaw ang siyang tunay na kalakasan namin. Hindi ang anumang tao, hindi ang anumang bagay na mayroon kami, hindi ang anumang kaloob, kundi ikaw, O Diyos, na salita, Panginoon, na pinanggagalingan ng aming mga kalakasan. Dalangin ko na patuloy ka, Panginoon, na mang-aliw, Lord, sa puso ng iyong mga anak, at dinggin mo, Lord, ng kanilang mga panalangin, Panginoon, at ikiling mo, Lord, ng pakinig mo sa kanilang mga puso, O Diyos. Lord, habang kami naririto at naghihintay sa iyong presensya, patawarin mo rin kami, Lord, sa anuman ang aming mga kakulangan, anuman ang aming mga pagkukulang sa iyo, Lord, anuman din ang aming mga pagmamalabis, ipagpakumbaba mo kami, Lord. At tulungan mo kami na duminig, Lord, sa iyong mga salita. Narito kami, Panginoon, upang maging tama sa iyo. Ano mang bagay na makita mo, Lord, na hindi ayon sa iyong salita, ikaw, Lord, ang siya pong magtuwid. Ituro mo sa amin ang mga bahagi niyon, Panginoon. Gaya ng sabi ni David, Lord, ay ipakilala mo ang mga bahaging ito upang aming maihingi ng tawad sa iyo, O Diyos. Hinihiling namin, Panginoon, na gawin mo muling espesyal, Panginoon, ang gawain ito. Bindikahan mo at mangusap ka muli sa amin. At gawin mong malinaw, Panginoon, ang mensaheng ito, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak. Abutin mo, Lord, ng mga kapatiran na wala sa dakong ito. Pagalingin mo ang mga may karamdaman. Aliwin mo ang may mga kalumbayan. Palakasin mo ang mga nanghihina. Bigyan mo ng pag-asa, Panginoon, ng mga nawawalan ng pag-asa. At i-provide mo ang mga pangangailangan sa mga pangangailangang hinihingi, Lord, ng iyong mga anak. Maasa kami na sa aming pakikinig ng iyong mga salita, ang iyong mga pangakong siyang maging kasapatan, Panginoon, sa aming pong mga kaluluwa. Dalangin namin, patuloy mo kaming samahan at ang presensya mo, Lord, ang patuloy na mag-minister, Lord, sa buong umaga na ito. Muli, Lord, kinukumit namin ang buong service at lubos kaming umaasa, Panginoon, sa pagdating mo. Tulungan mo kami, Lord, wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka. Kaya inanayahan ka namin muli sa munting pagtitipong ito, Panginoon, at ikaw ang maluwalhati, mapasalamatan, maitaas at madakila. Ito pong aming samon dalangin, kasama ang papurit pasasalamat sa iyong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Tayo malaya na makaupo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen.
Thank you, Lord. At minsan pa ay magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Mabilis ang oras mga kapatid. At nais ko talaga mga kapatid na hanggat maaari hindi lumampas sa oras mga kapatid. At pagtiisan nyo ko ng bahagya mga kapatid. At sisikapin ko na hindi tayo magtagal mga kapatid. Amen. So umagang ito, amen, nais kong mangusap. Amen, sa pinakahuling bahagi ng ating pangangaral patungkol sa affliction. Alam mo mga kapatid, sa church na ito, lagi kong sinasabi mga kapatid, na ang bawat mensahe na binibigay ng Panginoon sa atin ay kung ano talaga yung ating pangangailangan at kung ano yung ating pinadaanan sa ating mga buhay. Kumbaga, parang ito'y paghahanda at pagsagot din ng mga ilang katanungan mga kapatid sa ating mga puso, sa ating dinaraanan mga kapatid. At nawa ang Panginoon ay muling lumitaw sa ating kalagitnaan at ipakita ang kanyang kaaliwan mga kapatid, dahil yan ang pinaka nasa ng puso natin, na bigyan tayo mga kapatid ng comfort ng ating Panginoon. Amen. So, nais ko mangusap sa huling bahagi ng ating privileges of affliction. Ito na yung huling sermon ko mga kapatid patungkol marahil sa topic na ito, at may subtitle na Perfect Strength. Amen. Ito yung may subtitle mga kapatid na Sakdal na Kalakasan mga kapatid. So, last Sunday, nangusap tayo mga kapatid dun sa mga pribilehyo ng pagdadalamhati o mga sorrow, affliction mga kapatid na dumarating sa ating buhay. At alam din natin, merong nauna mga kapatid na nakaranas nito bago tayo mga kapatid. Kaya ipapasalamat tayo sa ating Panginoon dahil siya mismo ang nagsilbing example natin mga kapatid kung paano tayo mag-overcome at kung paano natin mga kapatid pangahawakan ng salita ng ating Panginoon na siyang kaaliwan natin mga kapatid sa panahon na malaki yung ating pangangailangan. Ito man ay emosyonal, spiritual, mental, pinansyal. Sa lahat ng mga aspetong ito, mga kapatid, ay maasahan natin ang ating Panginoong Jesucristo. At nakita natin last Sunday, mga kapatid, na God was also afflicted once, mga kapatid, para sa ating mga kasalanan, sa ating mga kahinaan. At ang Panginoon ay nagsilbi, mga kapatid, na ehemplo sa buhay ng mga bawat mananampalataya sa ating Panginoon, na tunay nga na sa paglilingkod nga rin na ito mga kapatid ay may kasamang affliction mga kapatid. Pero hindi lamang doon natatapos, dahil laging merong kaaliwan sa ating Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan mga kapatid. Kaya dito mga kapatid, yung scripture na binasa natin, alam natin mga kapatid, yung kwentong ito, si Pablo, mga kapatid, na isang apostle na ginamit ng ating Panginoon. Actually, hindi pa siya apostle mga kapatid, ay siya'y nag-persecute mga kapatid sa iglesia ng ating Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos talaga ay kumikilos mga kapatid dun sa mga unusual mga kapatid na kaparaanan, at gumagamit din ng mga unusual na tao. At dahil ang Diyos mga kapatid talaga ay paradox. Kumbaga yung ibig sabihin ng paradox ay kabalintunaan. Parang ito ay hindi kapani-paniwala. Diba? Na itong si Pablo mga kapatid, sa binasa nating scripture ay nakita natin na siya mismo bilang apostle, sa kanyang kalagayan mga kapatid, ay meron ding affliction. Diba? Yung affliction niya mga kapatid, ang sabi ng scripture ay thorn in the flesh. Ito'y tinik sa kanyang laman. Di ba? Pagka tayo kumakain ng isda, at kapag ka natinik tayo, mga kapatid, hindi ka mapapakali hanggat hindi ito maalis sa'yo, mga kapatid. At nandun tayo, mga kapatid, sa pagkakaroon ng discomfort na kumain uli, lumunok uli, o anumang mga kapatid, hanggat hindi ito maalis sa atin, ay para bagang ito'y isang bagay na nakakairita, mga kapatid, sa ating lalamunan, mga kapatid. At marahil napapaisip tayo sa mga bahagi ng ating buhay na meron din ako, pastor, na tinik sa laman na ito.
Isang bagay na nagpapahirap sa akin, isang bagay na hindi ko gusto at makailang ulit ko nang idinalangin sa ating Panginoon, ngunit naririto pa rin. Amen. Diba? So marami silang hula kung ano yung thorn in the flesh, mga kapatid, dito ni Pablo. Sabi nung iba, mga kapatid, ay yung pong guilt feeling, mga kapatid, sa kanyang puso dahil unang-una ay marami siyang napatay, mga kapatid, ng mga Kristiyano. Pero mababasa natin, mga kapatid, sa mensahe na ang isa sa mga sinabi, mga kapatid, ng message, yung thorn in the flesh na dito, mga kapatid, yung kanyang mata. Diba? Na ang sabi doon, mga kapatid, yung kanyang mata, mga kapatid, ay ito'y nanlalabo. Diba? Kasi bakit nanlabo, pastor? Una-una, nung minute niya ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, nung siya'y kinatagpo ng ating Panginoon, di ba nagpakita ang ating Panginoon saan yun ng liwanag? At in-struck ang kanya mga mata, mga kapatid. After niyang ma-struck, tinanong niya, sino ka baga, Panginoon? At nagpakilala ang ating Panginoong Jesucristo sa kanya, nang sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ko inusig? Nang sabi niya, akong si Jesus, ang iyong inusig. Pero ang totoong inusig niya, mga kapatid, ay yung mga Kristiyano. At dumating sa punto, mga kapatid, ay siya'y dinala, mga kapatid, sa isang lugar, pinuntahan ni Ananias, mga kapatid. At ang sabi doon ay, Ananias, punta mo ang taong ito, behold, he prayed. Siya'y nananalangin, mga kapatid. Nang sabi, pag binasa mo yung mga scripture, mga kapatid, hindi lamang siya basta nananalangin, kundi he is in fasting, mga kapatid, and prayer, mga kapatid, kaya pinuntahan siya ng ating Panginoon. So, isipin mo, mga kapatid, nung pinuntahan siya doon, dinalangin siya, ay pinagaling siya ng ating Panginoon doon. Ibig sabihin, nakakita siya. Pero pag binaybay natin yung scripture, mga kapatid, ay may kung ilan, mga kapatid, na pahiwatig itong si Pablo, mga kapatid, na yung kanyang naranasang ito, mga kapatid, ay paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Ibig sabihin, siguro ay hindi clear, mga kapatid, yung kanyang paningin. Kaya mababasa niyo sa ibang scripture na sinasabi niya ay ito'y sarili kong sulat at ito'y sinulat ko sa mga malalaking titik dahil meron siya, mga kapatid, na dinaranas na affliction habang siya nagpapatuloy sa ating Panginoon. So, anong ibig mong sabihin ngayon, pastor, doon sa thorn in the flesh nito ni Pablo? Ang 2 Corinthians chapter 12, mga kapatid, ay may kita ninyo, bago nangusap si Pablo dyan, ay siya'y kinot up, mga kapatid, unto third heaven. Meron siyang mga nakita, mga kapatid, na sabi doon ay hindi niya mabigkas, mga kapatid, hindi pwedeng bigkasin ng tao dahil ito'y sobrang maluwalhati. Amen. At tayo makakarelate dyan, mga kapatid, dahil tayo rin naman, sa mensaheng ito, mga kapatid, ay tumanggap ng isang turo, mga kapatid, at isang mensahe, mga kapatid, na napakataas ng pagtuturo. Ito'y maluwalhati, puno, mga kapatid, ng pagbubukas ng mga misteryo, mga kapatid. Pero alam mo, ang Panginoon, alam niya talaga yung kanyang ginagawa. Na itong si Pablo, mga kapatid, bagamat ipinakita sa kanya yung mga bagay na ito ng mga malululahati, ay hindi siya hinayaan na siya yung magmapuri dun sa mga bagay na nakikita niya, kundi bagkus, mga kapatid, ay inilagay siya ng Diyos sa isang kalagayan, mga kapatid, na mga kapatid, patuloy na nasa ilalim ng kamay ng Panginoon at nandoon sa pagpapakumbaba. Kaya maaari kong sabihin, mga kapatid, yung mga afflictions na dinaranas natin, mga kapatid, at ipinapahintulot ng Panginoon sa atin, ang layunin niyan, mga kapatid, para patuloy na tayo nasa kamay lagi ng ating Panginoon. Dahil nga, sabi ko nga sa inyo, kapag puros magagandang bagay, mga kapatid, ang dinaranas, mga kapatid, ng tao, amen, yan ay nakakalimot sa ating Panginoon. At sa mga pagkakataon, mga kapatid, na tayo dumaranas ng mga light afflictions, mga kapatid, naalala natin ang ating Panginoon. Di ba? Ang example lang yan, si Jonas, mga kapatid. Di ba? Nung nandun na siya sa tiyan ng balena, mga kapatid, ay naalala niya ang ating Panginoon. At doon, mga kapatid, ay makikita ninyo, ay nagrepent siya, mga kapatid. Di ba? Doon sa kanya pong ginawa. Nais ko nang bumasa, mga kapatid, ng ilang mga sipi dito dahil ayoko magtagal tayo, mga kapatid. Dito sa message, mga kapatid, ng perfect strength in perfect weakness. Amen. Paragraph 42, sabi dito, pilit natin ginagamit na dahilan ng mga kahinaan natin. Diba? Tayo mangusap, mga kapatid, doon sa weakness. Madalas, mga kapatid, pag weakness, ayaw natin pag-usapan yan. Diba?
napakapiling tao lang ang pwede mong pagsabihan nung kahinaan mo. Kasi hindi lahat, mga kapatid, ay mauunawaan ito at hindi lahat ay matatanggap ito marahil. At kung minsan, mga kapatid, nahihiya tayo dun sa ating kahinaan. Kasi ang tao, mga kapatid, naturalesa, gusto niya yung mga kalakasan niya lang, yung mga bagay na maganda sa kanya, mga bagay na malalahati sa kanya. Pero isang bagay, mga kapatid, ang mangusap tayo doon sa ating kahinaan. Sabi, pinipilit natin gamitin dahilan ng ating mga kahinaan na gusto nating masabi ay yung kung gaano tayo kalaki, kung gaano tayo kagaling. At sabi niya, isa palagay ko'y isa yan sa mga dahilan kung bakit ibinigay sa akin ng Diyos ang tekstong ito para pawiin yan sa isip natin. Kita nyo? 43, sabi niya, may mga maliit na bagay tayong nagagawa. At yan ang rason kung bakit tayo nagsisimba. Ang malaman kung nasaan ang mga pagkakamali yan at ang mga bagay na maaari pa nating maisaayos sa mga sarili natin. Kung nagsisimba tayo para sa iba pang layunin maliban dyan, ikinalulungkot kong sabihin na wala tayong gaanong makukuhang pakinabang sa pagdalo sa simbahan. Pumaparito tayo para alamin ang kahinaan natin at alamin kung saang banda tayo mahina, hayat nga't makita kung gaano tayo kahina para mailagak natin ang ating tiwala sa isa na makapangyarihan sa lahat. Bakit tayo naririto, mga kapatid? To identify yung mga kahinaan natin, yung mga bagay na hindi maganda sa atin, nang sa ganun ay matulungan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Isipin mo, pagka isang tao, mga kapatid, puros kalakasan, delikado yun. Diba? Alam mo, ang tao, nilagay na merong strength at meron din talagang weakness. Dahil yung strength, mga kapatid, ito yung mabuting bagay, likha ng Panginoon. Marahil meron siyang ability, mga kapatid, na ang Diyos ang siyang nagbigay. Ngunit yung kahinaan, ang maglalagay sa kanya sa estado, mga kapatid, na siya nandoon sa kalagayan na nasa pagpapakumbaba pa din. Diba? Alam mo, kahit sa paglilingkod, mga kapatid, hindi laging puros masaya. Diba? Hindi puro lagi malalahati, puro papuri, puro masasayang awit. Kasi kung ang Book of Psalms, mga kapatid, puro masasaya lang, mga kapatid, paano makaka-identify ang ating Panginoon, mga kapatid, dun po sa mga mahihina at dumadaan, mga kapatid, dun po sa mga kalumbayan, mga kapatid. At marami sa atin, sabi dito, ang gustong-gusto at iniisip, sabihin niya ay, wala akong pinag-aralan, wala akong kakayahan, hindi ko kayang gawin ito, at patuloy niyong gagawin yon at gagawin yan lagi. Patuloy niyong gagawin yan at wala kayong kahihinatnan. Diba? Yung mga tao, hanggang dito lang ako, pastor, ito lang talaga ako, pastor. Masyado natin, mga kapatid, ginagawang excuse yung ating mga kahinaan. Diba? Nasasabi, hindi ko kayang tumayo, pastor, hindi ko kayang gawin yung isang bagay na dapat ginagawa ko para sa iglesyang ito kasi ganito, pastor eh. Ginagawa natin tong excuse. Subalit yan nga mismo, sabi niya, mga bagay na yan na ginagawa nating dahilan sa pamamagitan ng ating mga kahinaan, gagamitin ng Diyos ang mga mismong bagay na yan para harapin natin ang mga pinagagawa sa pamamagitan nun. Diba? Na inisip natin, ginagawa natin excuse yung mga kahinaan natin, pero ang totoo, yun ang gustong-gustong makita ng Diyos, mga kapatid, sa atin, nang sa ganun ay magamit niya tayo. Diba, pag sinasabi nating magamit, hindi lamang yan nalilimitahan, mga kapatid, doon po sa makapag-preach, makapagturo, makapag-songlit, lahat. Pero mga kapatid, yung pong sinasabing magamit tayo ay katumbas din, mga kapatid, ng paglalagay ng ating sarili, mga kapatid, doon sa katawan ng ating Panginoon. Amen. Diba kasi ang katawan, mga kapatid, hindi yan, mga kapatid, puros mata lang. Hindi yan puro ilong, hindi puro tenga, hindi puro bibig, hindi puro kamay, hindi puro paa. Isipin mo, kung isang tao, mga kapatid, pinganak puro ilong. Diba? Ang hirap ng mga kapatid. Paano siya makakain? Paano siya makakarinig? Ngunit sa loob ng iglesia, mga kapatid, ay meron pong inilagay, mga kapatid, ang sabi nga ng scripture, sangkap, mga kapatid, na nang sa ganun, mga kapatid, ay dumaloy ng maayos, mga kapatid, makilos at makasulong, mga kapatid, ang isa pong iglesia.
Ngunit makikita mo mga kapatid, kapag ka ang Diyos ay nagbibigay ng inspirasyon doon sa, sabihin natin sa pastor at kausapin ng isang tao mga kapatid at gawin ng isang bagay, at sabi nga, ang tao ay nagdadahilan. Pero mga kapatid, yan ang mismong gustong-gusto ng Diyos mga kapatid sa atin, na tayo mismo ay ma-identify natin na tayo ay mahina talaga. Na tayo hindi karapat-dapat mga kapatid, na tayo ay walang magagawa sa ating sarili. Dahil kung titingnan mo mga kapatid si Moses, diba? Sabi nga doon, kung pag binasa niyo mga kapatid yung message, thousands of reasonings. Diba? Inisip niya mga kapatid ay, diba, ang dami niyang sinabi, alam ko, 7 yun. 7 rason mga kapatid ang sinabi niya na hindi ako marunong magsalita, utal-utal lang ako, kasi alam mo mga kapatid si Moses, diba tumakbo siya? Doon sa calling ng Panginoon mga kapatid, kasi una-una hindi pa rin naman din time para sa kanya, para ilabas yung Egypt. Kasi meron pa siyang mga kakayahan na nakuha mga kapatid sa Egypt na hindi niya magagamit pagka hinawakan na siya ng ating Panginoon. Kaya minsan inisip natin, nung tayo unang tanggap sa ating Panginoon, nakala natin, pag nakakilala na tayo sa Kanya, okay na ang lahat, magagamit na tayo ng Panginoon. Pero nung totoo mga kapatid, merong pamamaraan ng Diyos, mga kapatid, na alisin ang bawat kakayahan natin, na meron tayo na maaaring nakuha natin mga kapatid nung tayo nag-aaral, nung tayo nagtatrabaho, kasi hindi niyan magagamit mga kapatid para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya sabi dito mga kapatid, yung mga bagay na kahinaan na yan, yung mga mismong yan mga kapatid, ay ginagamit ng Diyos mga kapatid para tayo magamit niya. Sabi niya, hinihintay niya talagang humantong sa ganong kalagayan upang magamit niya tayo. Siguro gagawa tayo ng kung ano-ano at dadahilan at sabihin natin, bueno, hindi ko kayang gawin, kapos ako, hindi ko kayang gawin ito, pero gagamitin ng Diyos ang mismong bagay na yan para gawin ang pinagagawa sa pamamagitan nun. Siya nga po. Diba? Ang sabi niya, yan ang dahilan kung bakit Kanyang pinili tayo. Diba, balikan natin yung scripture. 1 Corinthians chapter 1, mga kapatid, verse 26. Sabi dito, sapagkat masdan nyo na ang inyong pagkatawag, yung calling daw na binigay ng Panginoon sa inyo, mga kapatid, ay hindi dahil sa maraming marurunong, ayon sa laman. Hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao, ibig sabihin mga kapatid, mga marangal na tao mga kapatid, ang mga tinawag. Diba? Karamihan ng tinawag ng Diyos mga kapatid, yung mga simple. Yung mga payak, yung mga inuusog dun sa sulok, yung mga walang kakayahan, yung mga mahihina mga kapatid na hindi man lang makita ng anumang kalulalian sa kanilang sarili. Diba sa time nga lang ni Gideon diba sa time ng Judges, ang ginamit niya mga kapatid, yung pinakalis pa sa mga angkan. At nagtatanong siya, bakit ako? Ba't ako, Lord? Diba? Minsan ganyan din tayo. Diba kapag ang Panginoon ay nangungusap sa atin para gawin ang isang bagay mga kapatid, nagtatanong tayo, bakit ako? At ang iniisip natin at kinukonsidera natin mga kapatid ay yung ating pong mismong mga kahinaan. Ngunit ang sabi, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Diba? Kaya, yung sabihin natin, alam mo kasi, pasimula, pastor, alam mo kaya minsan, atras-abante ako sa paglilingkod sa Panginoon kasi unworthy ako Alam mo, una pa lang, unworthy ka na talaga. Na kundi dahil mga kapatid, sa dugo ng ating Panginoon ay hindi ka magiging karapat-dapat mga kapatid. Amen. Pero dahil ang Diyos ang pumipili, ang Diyos ang siyang tumatawag, ang Diyos mga kapatid ang siyang nag-aaring ganap mga kapatid at nagpapabanal mga kapatid, hindi siya pwedeng magkamali ng pagpili. Amen. Kung kaya mga kapatid, sabi niya pa dito, kung itutuloy natin mga kapatid, amen, dahil sabi niya, ating nalaman nga, na gaya ng nababasa natin, na ang mga kahinaan at ang maitakwil, diba yung ating weakness, yung mga rejection mga kapatid, nalaman nga natin doon na ang mga taong gaya nun, na pinakamahihina at mga itinakwil ng sanlibutan sa labas, ay siya palang bagay, ay siya palang mga bayani ng Diyos na nasa unahan ng pakikipagbakat na nananagumpay. Amen. Diba? Kilala niyo ba si Shamgar? Diba? Marahil, hindi nyo kilala yan kasi kilala nyo lang si Moses. Kilala nyo lang si David. Kilala lang natin si Samson.
Pero alam niyo sa time ng Judges, meron ding tinatawag na Shamgar. Nang sabi doon si Shamgar, isa siyang farmer lang, mga kapatid, at meron lamang ox goad. Yung ox goad ay pamalo lang, pang-guide lang mga kapatid dun po sa mga ox. Pero siya'y ginamit ng Diyos mga kapatid na siya'y pumatay ng libo-libo mga kapatid na Philistine. Nang Diyos ay hindi kinakailangan mga kapatid na gumamit siya ng mga masel-masel na lalaki mga kapatid para lang gampanan ng isang tungkulin mga kapatid na ayon sa layunin ng ating Panginoon. Minsan ginagawa natin excuse yung ating kahinaan. Pero alam mga kapatid, ngayon ay sasabihin ko sa iyo, nasa saktong shape ka kung kailan kailangan kang gamitin ng ating Panginoon. Kasi mga kapatid, si Moses, nung siya mga kapatid ay lumapit mga kapatid sa ating Panginoon, sabi doon ay utal-utal siya. Kasi alam mo ba't utal-utal? Hindi siya ang magsasalita. Diba sabi niya, utal-utal ako Panginoon. Sabi niya, sino bang gumawa ng bibig? Hindi ba't ako na siyang maglalagay ng salita sa iyong bibig? Pero nag-reason out pa rin siya, hindi ako magaling magsalita. Diba? Ang tao, mga kapatid, pagka sinabi mong ganito, magdadahilan. Tapos hindi mauubusan ng dahilan. Mga kapatid, sabi hindi ako magaling magsalita. Okay, sige, may kapatid ka, si Aaron, kunin mo si Aaron, at siya'y magiging propeta sa'yo, at ikaw yung magiging Diyos sa kanya. Siya'y mangungusap para sa'yo. Pero may mga rason pa rin siya, mga kapatid. Diba? Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, ganun din. Diba? Yun, mga kapatid, yung proseso na pagka tayo mga kapatid, nagpapasimula pa lang sa ating Panginoon, dahil hindi pa natin nakikita yung buong picture mga kapatid, ng layunin ng ating Panginoon sa atin, lagi tayo nagdadahilan. Na hindi natin kaya, hindi tayo karapat-dapat mga kapatid. Pero, alam mga kapatid, isang larawan yan, na ang Diyos ay gumagamit ng mga mahihina upang kanyang ipakita yung kanyang sakdal na kalakasan. Diba? Yung afflictions, mga kapatid, na dinaranas natin bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon, magbubunsod yan para makita mo yung sakdal na kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Isipin mo sa mga panahon, mga kapatid, na hindi na talaga natin kaya. Diba? Marahil, siguro naman na nakaka-identify kayo na maraming panahon sa ating buhay gusto na natin mag-quit. Gusto na natin huminto. Gusto na natin tumalikod. Pero mga kapatid, sa mga panahon na gaya niyan, ay dumarating ang inspirasyon na nanggagaling sa ating Panginoon at sinasabi sa iyo na ang biyaya ko'y laging sapat sa iyo. Ito'y sapat-sapat sa iyo. Ito'y aakma doon sa pangangailangan ng kahinaan mo kung kaya't maaari mong mailagak ang iyong sarili, ang buong ikaw na isang taong mahina at masumpungan mo ang kalakasan na nanggagaling sa iyo. Ano even the ministry, diba? Gusto ko maunawaan niyo ito mga kapatid. Even the minister mga kapatid ay dumaraan din mga kapatid sa panghihina. Diba? Alam mo, pinakaayaw naming, ewan ko lang yung iba, pero ako pinakaayaw kong araw mga kapatid, Monday. Kasi ang Monday mga kapatid, even the prophet says mga kapatid, ang Monday mga kapatid sa isang ministro, ay ito yung lugar mga kapatid kung saan siya laging nandun sa ilalim ng juniper tree. Diba, naalala niyo yung picture ni Elijah mga kapatid, nandun nagmumukpok, depressed at lahat mga kapatid, at iniisip pa mga bagay. Kasi alam mo, once na ang Diyos mga kapatid ay ginamit ka, specifically kung ginamit ka mightily sa isang gawain o lahat mga kapatid na may isip nating paggamit ng ating Panginoon, hindi niya hayaan na manatili yung kalagayan mo mga kapatid na ikaw ay nagamit ng Panginoon sa maluwalhating pagkakataon. Ikaw ay ilalagay niya mga kapatid doon po sa tama mong lugar. Nang sa ganun mga kapatid, hindi ka mapuri mga kapatid sa iyong sarili. Diba? Nang Panginoon, mga kapatid, alam niya talaga yung kanyang ginagawa sa buhay ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. At may kita natin dyan mga kapatid, yung pong sinasabi ni Pablo na ang kalakasan mga kapatid na nanggagaling sa Panginoon ay mas nagiging sakdal sa panahon mga kapatid na nandun din tayo sa ating mga kahinaan. Alam mo kung papansinin mo rin yung sinabi mga kapatid dito ni Pablo na sa 7 mga kapatid, ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, kasi nga siya'y kinot up mga kapatid sa third heaven, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman na isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaikatlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin.
Sabi mo, si Pablo, ginagamit natin Panginoon, si Pablo na apostle, si Pablo na gagamitin niya for the Gentile, mga kapatid, dispensation. Pero merong tinig dun sa kanyang laman. Nang sabi ay, hindi lamang isa beses siya nanalangin, hindi lamang 2 beses nanalangin, kundi ang sabi ay 3 beses siyang nanalangin sa ating Panginoon. Tapos minsan tayo, gusto natin, pagka nanalangin tayo sa ating Panginoon, sasagot siya agad. Pero si Pablo, mga kapatid, ang sabi ay makaikatlo na nanalangin sa ating Panginoon at sa ikatlong bahagi, mga kapatid, pagkakataon ay sumagot ang ating Panginoon. Nang sinasabi, mga kapatid, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Ibig sabihin, yung kalakasan ng Panginoon, hindi yan magiging sakdal hanggat hindi tayo dumarating din, mga kapatid, dun po sa eksaktong vessel na dapat, mga kapatid, maging tayo. Even si Jeremiah, mga kapatid, di ba sabi doon ay nagpakita ng picture sa kanya na yung isang palayok, mga kapatid, ay kailangan bumalik, mga kapatid, dun sa bahay palyukan, at ito'y basagin, mga kapatid, at ito'y buuin muli. Diba? Minsan iniisip natin kung gaano tayo kabasag at sinisikap natin, mga kapatid, na buuin ang ating sarili sa ating sariling paraan, ay mas lalo natin nakikita, mga kapatid, na basag tayo. Pero ang pamamaraan ng Diyos, mga kapatid, i-allow niya yung mga circumstances sa buhay natin na basag tayo, pero siya rin mismo, mga kapatid, yung mamalyok na gumawa sa atin at kaya niya, mga kapatid, na i-restore po muli ito. Dahil, mga kapatid, kapag puros lang tayo, mga kapatid, kalakasan, mga kapatid, at puro kagalakan lamang, mga kapatid, hindi magiging balanse, mga kapatid, yung pong kapangyarihan, mga kapatid, na dapat ay inananahan, mga kapatid, sa isang mananampalataya sa ating Panginoon. Diba naalala ninyo yung first 2 Sundays, mga kapatid, alalahanin mo ang iyong salita kung saan ay nagbunsod sa akin upang umasa ako sa iyo. Nang iyong salita, mga kapatid, sabi doon ay sangkaaliwan sa aking pagdalamhati. Dahil, mga kapatid, kung wala, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon, siguro, mga kapatid, ay makikita natin sarili kagaya ni Elijah na kinikitil ang kanyang buhay. Diba? Alam mo, tao, pag wala ng option, gusto niyan, mga kapatid, kitlin na yung kanyang buhay. Diba? Minsan nga may nagtanong, sabi, hindi ka ba natatakot ma-imperno, ganyan. Alam mo yung tao, mga kapatid, na nandun sa ganong kalagayan, hindi niya naiisipin yun. Kasi hanggang yung kanyang pag-iisip ay sarado, siya nandun sa depression, mga kapatid, at gusto niya nang tapusin ang mga bagay. Pero, mga kapatid, alam mo, sa picture, mga kapatid, na yun ay dumarating ang Panginoon at ang kanyang kaaliwan. Diba? Na, minsan iniisip natin, sobrang bigat ng ating dinaraanan, hindi ko in-invalidate. Diba? Hindi ko sinasabi dito, alam mo, magaan lang yung dinadaanan mo compare sa akin. Hindi, mga kapatid. Binigyan tayo, mga kapatid, ng kapasidad ng Diyos na pumasan ng mga kabigatan. At tayo mismo, bilang tao lamang, na hindi abot, mga kapatid, yung pong pinaka-program at layunin ng ating Panginoon. Minsan talaga, sinasabi natin, hindi natin kayang pasanin. Kaya nga, mga kapatid, meron pong sakdal na kalakasan ng ating Panginoon. Na sa tuwing hindi natin kaya, mga kapatid, maaari tayong magmatulin sa Kanya, mga kapatid, at hingin, mga kapatid, ito pong kalakasan, mga kapatid, na nanggagaling sa Kanya. Diba? Alam mo, mga kapatid, ang Panginoon ang siyang consolation natin sa buhay na ito. Diba? Ano mang bagay yung ating dinaraanan, ano man yung bagay na ating dinaanan, o ano mang experience na maaaring gumuhit dun sa ating spirito, nagbigay ng sugat, alam at alam mo na tanging ang Panginoon lang ang kayang maghilom niyan. Ang Panginoon lang ang kayang magbigay, mga kapatid, ng kasapatan sa buhay mo. Diba? Kaya minsan, bilang tao, tatanong tayo, ganito't lahat, bakit hindi natatapos, Pastor? Ba't parang hindi humihinto yung mga ganitong pagsubok, Pastor? Pero alam mo, mga kapatid, inaalaw yan ng ating Panginoon kasi yan yung pamamaraan ng paghubog niya sa atin. Kung paanong ang isang ginto, mga kapatid, diba, ay dinadalisay sa apoy, mga kapatid, ganyan din ang mga mananampalataya. Inaalis yung mga itim-itim na batik sa atin. Kasi sabi mo sa prayer, Lord, hindi ko kayang alisin ito. Kaya, alam mo, naalala ko yung isang awit, sabi doon, sometimes it takes a mountain. Diba? Minsan,
ipinahintulot ng Panginoon yung mga bundok sa atin upang makapanatili tayo sa Kanya. Pinadadaan niya tayo dun sa mga makikipot na daan, mga magagaspang mga kapatid na kalsada ng buhay natin, nang sa ganun mga kapatid, mas manatili tayong kumapit sa Kanya. Diba? Kasi sabihin natin, yung sanlibutan, pastor, hindi maalis sa akin. Kaya merong mga trials, mga kapatid, para ma-detach ka doon. Para maalis ka, huwag kang masyadong ma-attach sa mundong ito. Diba, inisip mo, pastor, naglingkod, tapos merong ganito. Alam mo, inalaw ng Panginoon yan para hindi mo rin mahalin ang sanlibutan po na ito. Diba? Minsan nakakalungkot isipin, pagka nakakarinig ka ng mga mananampalataya ng kanilang puso, kahit pa alam nilang malapit ng pagdating ng ating Panginoon, ay nandoon pa rin sa mga bagay ng material. Na hindi ba't dapat tayo nagbubunsod sa atin ito mga kapatid upang sumabasob mga kapatid sa buhanginan at hilingin natin na minsan pang mangusap ang ating Panginoon sa atin at tanggalin yung mga bagay mga kapatid na humahadlang upang tayo umabot mga kapatid sa kasakdalan. Diba? Inisip natin, alam mo, lagi natin naririnig yung pastor yung malapit nang dumating ang Panginoon. Ilang years na yan. Huwag kang mag-alala. Sa huling pagkakataon, maririnig mo yan at mangyayari darating ang ating Panginoon. At ang bagay mga kapatid na inaasam natin mga kapatid ay masumpungan tayo na nandoon tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Diba? At minsan mga kapatid, tayo ang pumipigil mga kapatid. Doon po mga kapatid sa pamamaraan ng Diyos sa ating buhay. Hindi talaga mga kapatid ang Panginoon, kundi tayo mismo. Kasi humaharang tayo doon sa daan ng ating Panginoon. Diba sabi nga nung minsan mga kapatid, tatanungin ko kayo, sino yung greatest enemy ninyo? Ba? Yung sabihin nyo, kapitbahay namin pastor. Pag nagbibidyo okay, lakas magbidyo okay. Sabihin naman naman, yung kaaway greatest enemy ko pastor, yung binan ko. May sabihan mo, ang greatest enemy ko, yung kapatid ko eh. Pero alam mo ba, ang greatest enemy mo, kung sino? Sarili mo. Mga kapatid. Yan ang humaharang mga kapatid, dun po sa daan ng Panginoon. Na kung tayo lamang mga kapatid, ay magagawa nating alisin mga kapatid ang ating sarili at bayaan ng Panginoon ng kumilos sa atin mga kapatid at i-work out kahit yung mga pinakamahinang bahagi mga kapatid ng buhay na ito, may kita mo mga kapatid ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ginagawa kasi natin excuse mga kapatid yung ating kainaan. Pero gustong-gusto yan ng Diyos mga kapatid. Kaya sabi dito mga kapatid, so as long as, sabi niya, we're trying ourselves and depending on our abilities and so forth, we will do nothing. But when we get to a place where we know we are nothing, then God can use us. Pag dumarating tayo sa punto, sabihin natin tayo walang halaga, tayo walang anuman mga kapatid, doon tayo magagamit ng ating Panginoon. The important thing, one of the important things that we must master, isang bagay daw, na dapat ay matutunan natin. Now remember this, especially young preachers and lay members alike, sabi niya, there's one thing that we've got to master if we expect to fulfill God's desire in our life. Kung nais natin, talaga mga kapatid, yung pong nasa ng Diyos ay mangyari sa ating buhay is we have to master the thought of human ability. Diba? Kasi yung human ability mga kapatid, alam mo pagka ang isang mananampalataya, self-sufficient. Ano yung self-sufficient? Pag self-sufficient mga kapatid, ibig sabihin, nakasalig siya sa sarili niyang kakayahan. Hindi natin may kakaila yun. Meron tayo kanya-kanyang katangian. Meron tayong kanya-kanyang kalakasan mga kapatid. Maring kalakasan mo at hindi ko ito forte, ikaw lang ang kayang makagawa niyan kasi ability yan. God-given ability. Pero sabi doon, if we get to a spot where we think we can do it with our own intelligence and our own abilities, we've got to master that in such way that we can get rid of that thing and lay aside so that God can use us. Diba? Yung human ability na meron tayo mga kapatid, hindi mo pwedeng ipag-bargain yan sa ating Panginoon. Nang sabi mo, Lord, kaya ko to eh. Ito, meron na ako ganitong ability. Alam mo, kahit sa buhay ng mga mananampalataya, minsan, kaya may mga pinadadaan din mga kapatid ng Panginoon sa atin. Kasi may mga tinatanggal siyang mga ability. Una, ano yun? Yung masyado tayong dependent mga kapatid sa salapi. Diba?
Alam mo, mga mananampalataya sa ating Panginoon, tinawag mga simple. Mga shepherd na lagi lamang nakaasa, mga kapatid, sa Panginoon. Hindi ko sinasabi dito, mga kapatid, na maging mahirap tayo. Hindi yun ang gusto kong sabihin dito. Pero kapag ang salapi ay nagsisilbing mas higit kaysa sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, ikakapahamak natin yan. Mga material things, mga kapatid, na kino-compare natin, na sinasabi natin, alam mo, dapat kasi sana meron ako niyan. Kaya lang, hindi binigyan ng circumstansya. Kaya sisikapin natin, mga kapatid, kahit hirap tayo, mga kapatid, ay kukunin natin ng isang bagay nito, kahit alam natin, mga kapatid, labas sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil minsan inisip natin, Lord, sana i-bless mo ko sa ganitong bagay. Pero alam mo, unahin mo, mga kapatid, sabi ng scripture, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Siya ang pawang magdadagdag ng mga bagay, mga kapatid, na kailangan natin sa buhay na ito. Kasi naalala niyo doon sa prayer, mga kapatid, di ba sabi ng message, na hindi talaga natin lubos na iintindihan kung ano yung mga kailangan natin. Kasi madalas yung sinasabi natin sa ating panalangin ay yung mga gusto lang natin. Kasi nga, may kailangan tayo, may limitasyon tayo, na hindi natin nakikita na merong masigit na layunin ng ating Panginoon kung bakit niya tayo pinadadaan sa isang sirkumstansyang ito. Nahigit sa lahat, kapag tayo dumarating, mga kapatid, sa mga gipit na sitwasyon, dapat ay hinihingi natin, Panginoon, ano po ang kalooban mo? Panginoon, ano ba ang kaparaanan mo? Panginoon, kung itong bagay na ito ang naglalayo sa akin sa iyo, tanggalin mo po, Panginoon. Diba? Alam mo, madalas, mga kapatid, sinasabi ko kapag medyo mahirap yung mga sitwasyon para sa akin, bilang isang ministro, bilang isang individual, sinasabi ko, Lord, turuan mo yung puso ko na mag-surrender kung ano yung kalooban mo. Turuan mo yung puso ko na mag-agree doon sa kalooban mo. Kasi ang kalooban lagi ng tao, mga kapatid, laging lihis yan sa kalooban ng Diyos. Yung daan natin ay laging lihis dun sa daan ng Panginoon. Kaya naalala ko isang awit, sabi, I want God's way to be my way as I journey here below. For there is no other highway for a child of God should go. Ang daan lang ng Panginoon. Hindi pwedeng sabihin mo, ito kasi yung daan na gusto ko, pero hindi yan ang daan ng Panginoon. Hindi yan ang pamamaraan ng ating Panginoon. Minsan inisip mo, ba't kaya hindi pa ako binibless ng Panginoon? Diba? Ang gusto ng Diyos, pagpalain tayo. Pero pag yung ating kagustuhan, yung ating mga desire, yung ating mga gusto, mga kapatid, ay lihis sa kalooban ng Panginoon, hindi niya talaga ibibless yan, mga kapatid. Diba? Hindi kasi natin nakikita yung nakikita ng Panginoon eh. Hindi natin abot yung abot ng Panginoon. Diba? Kaya kailangan natin talaga constant yung gabay ng ating Panginoon sa ating buhay. Kasi maaari tayong magkamali, mga kapatid. Kahit pa sabihin mong, nagsisimba ako every Sunday, nakikinig naman ako kay Pastor. Alam mo, hindi ako 24/7 nasa sa inyo. At maaaring magkamali kayo ng desisyon, mga kapatid. At isang desisyon, mga kapatid, na maaaring gumuhit, mga kapatid, ng sugat, mga kapatid, sa buhay mo at hindi na kayang tanggalin yung peklat na yan. At yan, mga kapatid, ay nandiyan. Minsan, mga kapatid, masakit ang pamamaraan yung pagtutuwid ng Panginoon. Kaya nga sa buhay na ito, alam mo, wag ka magdidesisyon ng ayon, mga kapatid, sa emosyon mo. Ba? Kasi pag nasa emosyon ka, mga kapatid, walang lalabas sa'yo na maganda. Puros, mga kapatid, negatibo. Diba? Kasi hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung emosyon eh. Kasi ang emosyon, mga kapatid, roller coaster yan. Nagbabago yan. Isip nga ng tao, nagbabago. Pagtingin nga ng tao, nagbabago. Tanging Diyos lang yung hindi nagbabago. Amen. Sa kanyang pangako, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang biyaya sa atin, na sa ating mga kahinaan, mga kapatid, sakdal, mga kapatid, yung kalakasan na ibinibigay niya po sa atin. Amen. Sabi niya nga dito, Amen. Sabi niya, Amen. Kaya't hanggat ang sarili lang natin itong pagsusumikap at nakadepende tayo sa ating sarili nating kakayahan,
At kung ano-ano pa, bueno, wala talaga tayong magagawa. Pero kung lalagay tayo sa isang dako kung saan alam natin na wala talaga tayong kabuluhan, magagamit pala tayo ng Diyos. At anong gagawin mga kapatid? Ganap na sumuko. Hindi natin magagamit ang anumang kakayahan. Kailangan nating sumuko ng ganap. Ibig sabihin yan, full surrender, mga kapatid. At upang makalapit sa Diyos, kinakailangan mo ngang isuko sa Kanya ang buong kaluluwa, katawan, at espiritu. Hindi pwedeng sabihin mo, mahal ko si Lord dun lang sa soul. Pero yung flesh and spirit ko, ako nang bahala dyan. Pero sabi mga kapatid, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at lahat-lahat na meron ka. Nang sabi dito, ang lahat kung ano ka ay kinakailangan talagang maisuko sa Diyos nang sa ganun ay magawa niya ang kalooban niya sa inyo at sa akin. Kaya hindi maganap-ganap yung kalooban ng Panginoon sa atin kasi tayo ang umaharang dun sa kalooban ng Panginoon. Kaya di ba, awit natin, di ba, maghari ka, di ba? Baguhin mo yung laman ng puso ko nang sa ganun lumapat doon sa kalooban mo. Kasi yung gusto natin mga kapatid, alam mo yung tupa, gusto niya lagi umalis. Gusto niya yung makita ng mas greener pasture. Diba? Pero ang shepherd nakakaalam kung saan dapat yung tama mong place. Kung saan ka manginginain mga kapatid at kung saan ka lalago. Sabi dito ngayon, napakahirap nun. Alam ko, pagkat palagi natin gustong ipasok ang bahagi natin, isang bagay na nalalaman natin, yung bang may alam kasi tayo sa mga bagay-bagay na yun? Diba? May mga taong ganyan kahit believer na. Gusto nila mga kapatid, sa lahat ng usapan, bida sila doon. Sa lahat ng aspeto, dapat sila na mga kapatid yung nagniningning. Diba? Amen. Gusto nila laging sila yung titingalangayin ng tao, mga kapatid. Alam mo ba't may ganung mga tao, mga kapatid? Kasi minsan yung mga taong yan, minsan ibinaba din. Anong tinutukoy ko? Meron silang complex. At tanging Panginoon lang ang kayang maghilom ng bahaging iyon. Right. Diba? May kita mga kapatid, yung mga taong dumanas ng hirap tapos itinaas ng kaunti ng ating Panginoon, pag hindi nila nabantayan yun mga kapatid, magkakaroon sila ng complex na para bang sila'y mataas na kaysa sa iba. Sabi niya, di ba, na message, nahihirapan ng Diyos na makahanap ng isang tao na pagpapalain niya at kung paanong siya'y pinagpapala ng higit, ay mas lalo siya nagpapakumbaba. Kasi ang tao, mga kapatid, naturalesa sa kanyang kalikasan, mga kapatid, ay gusto niya makita siya na mas mataas kaysa sa iba. Pero tanging espiritu lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang kayang magpakita ng isang kalagayan na kayang ibaba ang sarili, mga kapatid, ng mas mababa kaysa pa sa isang alipin. Di ba sa time ng communion, di ba nagtatalo sila, sino yung tatabi sa ating Panginoon dun sa trono? Kaya bumaba siya dun sa hapunan, pinakita niya through feet washing. Nasabi niya, kung merong gusto maging dakila sa inyo, ay kailangan gawin ang bagay na ito. Ang totoong dakila, mga kapatid, ay kung paano tayo nagpapakababa sa ating Panginoon. Kung paano tayo dumidepende sa Kanya. Di ba? Minsan, pag nagmamapuri ang tao, mga kapatid, hahayaan ng Diyos, mga kapatid, tanggalin yung mga bagay, mga kapatid, na ipinagmamapuri natin sa ating buhay. Di ba totoo yun Yung kasabihan na, pag hindi natin na-handle, mga kapatid, yung mga bagay na pinahiram lang sa atin ng ating Panginoon, kaya niyang bawiin yan, mga kapatid, ng isang saglit sa atin. At bilang isang tao, napakasakit ng pagtuturo na gaya nun. Diba? Kasi limitado tayo. Meron tayong mga maling desisyon, mga kapatid. Pero ang pinakatamang gagawin natin, mga kapatid, siyasatin natin ang ating puso at saliksikin ng scripture, mga kapatid, nang sa ganun ay lumapat tayo, mga kapatid, dun po sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Sabi niya, amen. Sasabihin natin, bueno, alam ko kasi na dapat ganyan. Subalit, hanggat ginagawa mo yan ng ganyang paraan, ay magiging mali yan. Hindi kailanman magagamit ng Diyos ang pagsusumikap na yan. Marahil, sa tulong ng Panginoon, dadako tayo riyan ng ilang minuto para maipakita talaga sa inyo na hindi magagamit ng Diyos ang kakayahan nyo. Diba?
Yung mga ability, pwedeng i-bless ng Lord yan mga kapatid. Pero alam mo, even a gift is not sent, mga kapatid, para dun sa taong merong gift. Ang gift ay ibinigay para sa iba. To bless them, mga kapatid. Hindi talaga para sa ating sarili. At yan nga na mangyayari sa sanlibutan sa panahon ngayon, lagi na lang dumidepende sa karanasan ng seminaryo, masyado tayo nakasentro sa anumang natapos na edukasyon, masyadong nakasentro sa kung sino-sino bang kilala mo o kung saan-saang denominasyon konektado. Nakadepende tayo sa isa't isa at nakadepende tayo sa mga mahuhusay na tao. Ngunit, sabi dito, sinasabi dun sa Biblia, paano ninyo makakamit ang pananampalataya? Tingnan po natin, ano bang pagkakasabi ng kasulatan? Paano ninyo makakamit ang pananampalataya kung ipagpapauna ninyo ang kapurihan sa isa't isa? Diba? Kapag umaasa tayo sa isang tao, sinasabi ang lalaking iyan, siya isang kahangahangang tao, siya'y kahangahangang tao talaga, mananalig na lang talaga ako sa kanya. Nasusuklam ang Diyos kapag ganyan ang gagawin ninyo. Dapat tayong manalig sa Diyos at sa Diyos lamang. Diba? Kahit nga isang preacher kahit gano'ng kagaling mangaral, kahit gano'ng ka-gifted, mga kapatid, alam mo, may witness din yan. Kaya hindi mo pwedeng isalig lamang, mga kapatid, ang pananampalataya mo doon lang. Hindi ko sinasabi huwag ka maniwala doon sa preacher because yun ang ginagamit ng Diyos, mga kapatid, to bless His people. Pero kung doon ka lamang nakasunod, at para bang siya na yung nagiging Diyos mo at pangalawa na lamang ang salita ng ating Panginoon, that's very wrong. Diba nung minsan, mga kapatid, yung mga Israelita, na sila yung lumabas sa kalooban ng Panginoon, nagmurmur sila, mga kapatid, sa wilderness, pinagkakagat sila, mga kapatid, ng ahas. Ang sabi ng Panginoon, sige Moses, gumawa ka ng isang serpente gawa sa tanso. At ito itaas mo sa kanila. Na pag sila'y tumingin doon, sila'y gagaling doon sa kanilang karamdaman. Ngunit dumating sa punto, mga kapatid, na mas niluwalhati nila yung kaloob kaysa doon sa Diyos. Na wala namang ibang layunin ng kaloob, kundi kayo'y dalhin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Na maging sa ministeryong ito, mga kapatid, na meron tayo, ito hindi patungkol sa tao. Ito hindi patungkol sa anumang eksperyensya ng tao. Ito'y patungkol, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Diba? Na marahil darating isang araw, isasarado lahat ng mga churches. Wala nang preaching, wala nang pastor. Kung nakasalig ka lang, mga kapatid, dun sa pastor. Diba? Asa ng pananampalataya, mga kapatid? Na pag dumating yung squeezing, mga kapatid, diba? Wala tayong imbak sa ating mga puso. Wala nang ganito, mga kapatid, na pagtitipon. Mga kapatid, paano natin kakayanin yung squeezing? Tanging, mga kapatid, ang Diyos lang, mga kapatid, ang dapat tinitingnan natin, mga kapatid, sa buhay na ito. Amen. Diba? Ang tao pwedeng mapagod. Ang tao pwedeng umayaw, mga kapatid. Pero ang Diyos, mga kapatid, patuloy siyang umaabot dun sa kanya pong mga hirang. Patuloy siya, mga kapatid, nagbibigay, mga kapatid, ng inspirasyon, ng kalakasan, mga kapatid, pagkat, mga kapatid, ang Panginoon ay tunay, mga kapatid, na maaasahan, lalo na sa panahon, mga kapatid, ng kabagabagan. Amen. Sabi niya pa, kapag umasa tayo sa isang tao lamang, sabi ko kanina, dapat ay manalig sa Diyos at sa Diyos lamang. Hindi tayo nagtitiwala sa mga sarili nating kakayahan at kahit kanino man. Ang dapat ay lubos tayong magpasakop sa Diyos. Walang kakayahan. Wala akong pakialam kung kanino pa yan. Hindi yan magagamit sa harapan ng Diyos. Kailangan kasing alisin ng Diyos ang lahat ng mga kakayahan natin bago niya maisakatuparan ng kanyang layunin. Kung may bagay siyang ipapagawa sa atin at pagkatapos ay sa pakiramdam natin ay maayos nating magagawa yun sa ganang atin, hindi talaga tayo kailanman magagamit ng Diyos. Diba? Sa buhay natin, mga kapatid, bawat tao, bawat believer, mga kapatid, sa loob ng isang iglesia, merong kalooban ng Panginoon sa iyo. Diba, isipin natin kung mag-inventorya tayo, mga kapatid, sa katawan ng ating Panginoon, ano ang bagay na ipinaglilingkod natin? Diba? Kasi doon natin, mga kapatid, mahanap din yung kagalakan, mga kapatid, na hinahanap natin sa buhay na to. Diba? Hanggat hindi natin mahanap yung posisyon na yun, mga kapatid,
yung bahagi na yun, mga kapatid, sa katawan ng ating Panginoon, parang lagit-lagit magiging questionable, mga kapatid, yung lakad mo sa ating Panginoon. Sabi nga pag nahanap mo yung posisyon na yun, na ibinigay ng Panginoon sa iyo, mga kapatid, at maglingkod ka doon, mga kapatid, may kita mo na para doon ka talaga if God is blesses you. At kung nagiging pagpapala yun, mga kapatid, may yung patotoo, yung awit, yung presensya mo, mga kapatid. Diba, napakalaking bagay, mga kapatid, sa bawat mananampalataya. You say, sabi niya dito, Brother Branham, what about my mother and dad? What about my people? What about my denomination? What will they do? They'll cast me out. Ito yung isang tao, mga kapatid, na marahil nakaalam, mga kapatid, ng katotohanan, at ito'y ginaganap niya, mga kapatid, ngunit iniisip niya, mga kapatid, yung sasabihin ng iba. You can look ahead, look up. Don't try to look ahead anyhow. Put your hand in His. Ibigay daw sa ating Panginoon. Let Him lead you. Look up, don't look ahead. Anong pinagkaiba ng pastor? Look ahead, mga kapatid, nagbubunsod yan overthinking. But if you look up, mga kapatid, kung saan ka ginaguide ng ating Panginoon, doon ka, mga kapatid. You say, why others make fun of me with my long hair and taking off shorts and about leaving the church? Suffering for His name's sake is a growing pains of His grace. Yung pagsusumakit, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon ay tanda ng paggulang, mga kapatid, ayon sa Kanyang biyaya. Suffering for His word, see, growing pains of His grace. Just remember, it's the grace of God that has been given to you. Like Paul, sabi dito, he had infirmity, something that bothering him. The devil would buffet him, blow after blow. Ibig sabihin ng buffet, mga kapatid, parang yung alon niyan, mga kapatid, sa isang bangka na hinampas ng alon at patuloy na humahampas, mga kapatid, yung alon na walang patid. At siya'y kumonsulta sa ating Panginoon ng 3 beses upang ito'y alisin, na sinasabi niya, I don't want this, Lord. Take it away from me. But then one night, the Lord spoke to him and said, Saul, Paul, my grace is sufficient. Then I will glory in my infirmities, glory in it, and you know you're a healer. I've seen you heal the sick, raise the dead, cast out devils, open the eyes of the blind, but I have consulted you, and you tell me it's your grace is sufficient. Then this devil that bothers me is growing pains of your grace. Yung palang, mga kapatid, na ibinigay kay Pablo ay pagpapakita lang, mga kapatid, pagmamagnify, mga kapatid, ng biyaya ng Panginoon kay Pablo. Diba, minsan di natin ma-appreciate, mga kapatid, yung biyaya ng Panginoon hanggat hindi tayo humantong, mga kapatid, sa pinaka-lowest, mga kapatid, ng ating buhay. Diba? Minsan yung irritation na nararanasan natin, sabi natin, lagi akong nadadaan sa ganitong bahagi. Alam niyo yung paggawa, mga kapatid, ng pearl? Sino nakaalam yung paggawa ng pearl? Diba? Yung pearl, mga kapatid, sa loob ng isang clam, alam mo ba, nagsimula lang yan sa isang puwing, sa isang irritation. Na sabi doon, mga kapatid, yung pong clam na nandun sa dagat, may pumasok na puwing doon sa maliit na bibig nito. At ang sabi doon, yung maliit na puwing na yun ay umiirita doon po, mga kapatid, sa clam. At ang sabi doon, mga kapatid, ang defense mechanism na ginagawa, mga kapatid, nung clam, nag-i-excrete siya, naglalabas siya, mga kapatid, nung pong likido. Yung pong tinatawag na nacre, mga kapatid. At dahil merong irritation, mga kapatid, naglalabas siya nung nacre, mga kapatid, binabalot nito, mga kapatid, yung pong puwing. Nang sabi doon, mga kapatid, ito'y naglalabas, binabalot, mga kapatid, yung irritation, hanggang sa na-produce, mga kapatid, yung pong pearl. Diba? Minsan yung mga irritation, yung mga bagay, mga kapatid, kung saan tayo pinadadaan ng ating Panginoon, yan ang magbubunsod talaga, mga kapatid, para umabot tayo sa maturity. Minsan natin, tagal ko na dito, pastor, sa dinadaanan ko na to, parang hindi pa rin naaalis. Una, i-humble ka natin, Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, maranasan mo yung biyaya ng ating Panginoon. Pangatlo, maramdaman mo na binabalot ng kanyang biyaya, mga kapatid, hanggang sa maging precious din ang testimony mo sa ating Panginoon.
Kaya lagi ko sinasabi mga kapatid, maging dun sa mga dumaraan mga kapatid na sabihin natin, nahulog, nagkamali mga kapatid. Hanggat nandito pa ang biyaya ng ating Panginoon, magmatulin ka mga kapatid sa Kanya. Ito'y babalutin niya ng babalutin mga kapatid ng Kanyang biyaya mga kapatid hanggang sa hindi na makita yung puwing. Anong makikita? Yung pearl. Amen. Yung pong isang bagay mga kapatid na nalayunin ng Panginoon sa atin. Diba? Minsan naisip natin, tagal ko na naglilingkod pastor, pero parang hindi ko ma-figure out ano ba talaga yung layunin ng Panginoon. Hindi natin makukuha yan ng isang panalangin, marahil 5 simbang, sa ika-6 malalaman mo na. Sabi doon, look up. Don't look ahead. Look up. Kasi kung nakatingin ka lang mga kapatid sa ating Panginoon mga kapatid, siyang mag-guide sa'yo. Amen. Diba? Isa na-frustrate tayo sa ating lakad sa ating Panginoon. Alam mo, normal yun kasi meron kang concern talaga sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, binabalik ko kayo mga kapatid dun sa mga basic mga kapatid. Una, sa panalangin. Diba? Dadaanan natin yung ilang pang mga bahagi. Modesty. Yung way out mga kapatid sa church. Diba? Kasi mga kapatid, napakalapit na ng pagdating ng Panginoon. Diba? Walang pastor na nagdi-desire na meron sanang maiwang tupa. Hanggat maaari mga kapatid, kahit isa, walang mawaglit mga kapatid. Diba? Na lahat ng marahil mga kapatid, panalangin, lahat marahil ng paalala, lahat ng pagsaway mga kapatid ay gagawin para makaabot ang bawat isa mga kapatid sa kasakdalan. Diba? Dahil unang-una mga kapatid, ang gusto natin talaga makaabot mga kapatid sa maturity. Amen. Diba? Hindi lamang tayo naririto para lang masabi, meron church, meron pastor, kundi mga kapatid, makaabot tayo mga kapatid sa kasakdalan. Sabi niya dito mga kapatid sa Hebrews, amen, patungkol ulit to kay Pablo mga kapatid. Sabi niya, naroon nga siya sa bilangguan at hinihiling niya sa Panginoon na pagalingin siya at dumulog siya sa kanya na 3 beses, ngunit anong sinabi ng Panginoon? Ang aking biyaya ay sapat sa iyo, Pablo. At sinabi ni Pablo, kung gayon ay magmamapuri ako ng may galak sa aking mga kahinaan. Diba, napaka balintunaan nito na magkaroon ka ng pagpupuri sa gitna ng kahinaan. Ano sabi mga kapatid? This is Smyrna Church Age, kung naalala ninyo, paano natin mapupatunayan ang ating pag-ibig sa ating Panginoon? Una, ang paniniwala sa Kanya at paglalagay ng ating sarili na may kagalakan habang tayo dumadaan sa sari-saring mga pagsubok. Diba? Sino ba gusto nagsasuffer? Wala sigurong tao gusto mag-suffer mga kapatid. Wala mga kapatid. Napaka-inhuman mga kapatid. Yung makita mo meron nagsasuffer, ikaw nagsasuffer. Pero kung dun tayo pinadadaan ng ating Panginoon, kung minsan gusto niyang inumin natin yung tubig ng mara, nang sa ganun ma-appreciate natin mga kapatid, yung pong pinatamis na tubig na galing sa ating Panginoon, kailangan nating danan. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, kung gayon ay magmamapuri ako ng may galak sa aking mga kahinaan. Kaya nga ang sabi niya, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis, ito yung talagang hindi dapat talaga mangyari sa nobya, mga kapatid. Kahit gano'n tayo tinawag na bride, kahit gano'n tayo pinili, mga kapatid, wala dapat tayong maging mapagmalabi sa ating sarili. Kasi kung yung mga pinili nga, elect, mga kapatid, na mga Israelita, tinagpas ng ating Panginoon. Tayo pa kaya ng mga ligaw na olibo lang, ligaw na sanga lang mga kapatid. Diba? Nung pinili tayo ng ating Panginoon, maging grateful na tayo doon. Pero huwag tayong lalabis mga kapatid. Diba? Magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng pahayag. Ay binigyan niya ako ng isang sugo ng dyablo, isang tinik sa laman na tumatampal sa akin. Diba? Pag tumatampal, ano yan? Parang ginigising ka. Diba? O, teka lang, masyado kang mapagmapuri. Paano, pastor? May trials ka, gusto mo, lumagpas ka sa trials. Ba? Sabihin mo, di ko deserve to, Lord. Alam mo, lahat ng dinadaanan natin, dalawa yan. Deserve natin kasi meron pong layunin ng ating Panginoon. Minsan, deserve din natin kasi minsan mali tayo ng desisyon. Diba? Kaya nga, tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Ako ang hangad ko mga kapatid sa lahat sa atin.
Kung meron mang pagtutuwid na ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay, hilingin natin mga kapatid na yung puso natin, magawa natin makapagpasakop. Kahit gaano kasakit yung pagtutuwid, kasi para sa atin talaga yun mga kapatid. Amen. Diba? Masakit yung walang pagtutuwid na hindi masakit, mga kapatid. Pero para yun sa ikabubuti natin. Amen. Sabi niya, bumubuti ang kalagayan niya, 'di ba? Tapos pansamantala, tapos pagkatapos nun, babalik na naman. Ang ibig sabihin ng tumatampal ay sunod-sunod ang paghagupit. Yun ang ibig sabihin ng buffet, 'di ba? Satan buffet me. Kaya nga ang barko sa dagat, alam niyo, tumatampal ang mga alon dito, kita niyo sunod-sunod ang paghagupit. At siya nga ay bubuti at babalik sa dati, tapos gagaling, tapos magkakaroon ulit. Sasabihin niya, Panginoon, ano pong nangyayari? Bakit hindi mo po alisin sa akin ito? Kasi meron sigurong panalangin ng isang mananampalataya. Umokay siya, tapos eto na naman. Hallelujah, nanalangin siya, bumuti, eto na naman. Bumuti mga kapatid, tapos eto na naman. Pero sabi mga kapatid, kanyang sinabi, ang aking biyaya ay sapat, Pablo. Basta magpatuloy ka lang, patuloy lang. Ngayon, kung ako talaga na may walang kapintasan, at ang lahat sa akin ay walang kapintasan, kung ganyan nga ako, o maari ako magmataas at sabihin, kita nyo, wala akong kapintasan. Iniingatan ako ng Panginoon, kapatid, hallelujah, kung ngayon nga'y magiging mapagmapuri kayo sa sarili. Kaya minsan maintindihan ninyo, bakit kahit pa naglilingkod tayo sa ating Panginoon, may mga mistake tayo nagagawa. Ba? May mga pangit pa rin na bahagi sa buhay natin. Bakit merong mga kahinaan pa rin tayo para hindi tayo magmapuri, mga kapatid? Kinakailangan nga kayong bigyan ng Diyos ng kaunting bagay paminsan-minsan na makapagpapakumbaba sa inyo ng kaunti. Alam nyo, siya nga, bagay na magpapaalala sa inyo na siya ang boss. Hindi tayo, mga kapatid. At hindi ba't siya ang kahanga-hanga? Siya nga, sadyang luwalhati. Diba? Minsan meron siyang, diba, alam niyo mga kapatid, alam ng Diyos kung paano kukunin yung ating atensyon. Diba? Diba? Minsan pagka, alam mo, yun yung kinakatakot ko mga kapatid eh. Pagka ang takbo ng buhay, napansin ko, smooth, ayan na, sabi ko, may parating. Kasi hindi hayaan ng Diyos mga kapatid, maging kampante tayo. Minsan naman, ang Panginoon mga kapatid, syempre, kukunin yung ating atensyon kapag hindi na tayo lumalapat dun sa kanyang original na layunin. Ang layunin niya mga kapatid, mapailalim tayo sa kalooban niya. At tayo, bilang finite yung ating isip, meron tayong gusto, meron tayong mga, alam mo, hilingin natin sa ating Panginoon, lahat ng desire na meron tayo, mga kapatid, lumapat sa salita ng ating Panginoon. Amen. Diba? Pastor, kasi gusto ko lang naman na magbigay ng kagaanan sa buhay namin at lahat. Naunawaan ko yun, mga kapatid. Higit na nauunawaan ng ating Panginoon. Amen. Pero lagi nating sisikapin, mga kapatid, tingnan sa larawan, sa liwanag ng salita ng ating Panginoon. May mga kaparaanan siya, mga kapatid. At yung kaparaanan niya, hindi mo kaparaanan. Diba? Kahit gusto natin. Diba? Minsan nga iniisip ko, bibiroon kami minsan mag-asawa. Sabi ko, pwede lang tumaya ng loto. Ako na bahala dun sa problema ng iba. Pero may kaparaanan ng Panginoon. Amen. Diba? May paraan siya ng pagpapala. May paraan siya ng pagpapagaling. May paraan siya ng provision niya. Diba? Kahit gaano mga kapatid na nakita natin, gaano tayo nandun sa mahina mga kapatid na nakalagayan, ang biyaya ng Panginoon ay laging sapat-sapat mga kapatid sa ating buhay. Amen. Ito'y laging nagiging sakdal mga kapatid, lalo na sa panahon po ng kahinaan. Kaya mga kapatid, huwag niyong isipin mga kapatid na ang pag-ibig ng Panginoon ay napapawi, ito'y umuunti mga kapatid, ito'y hindi natin maramdaman. Minsan ang naging hadlang niyan mga kapatid, tayo lang din. Kasi ang Panginoon mga kapatid, hindi siya nagbabago ng kanyang pag-ibig. Yung biyaya niya nga, sakdal mga kapatid. Lalo na sa panahon ng kahinaan. Dahil ang Diyos mga kapatid ay hindi po pabayang magulang. Hindi siya pabayang tatay mga kapatid. Minsan pag mga gipit na sitwasyon, mga kapatid,
ay akala natin ay wala na. Di ba? Sabi mo, teka lang, nag-pray kami, pastor eh. Pero ba't parang iba yung circumstansya? Hallelujah. Huwag kayong bibitaw mga kapatid kung ano yung pinalangin niyo sa ating Panginoon. Kasi meron siyang kaparaanan. Alam niyo, isa ito sa mga gusto ko ipakita sa inyo. Kasi alam mo, pastor, nakailang prayer ako, pero ba't parang ang tagal duminig ng Panginoon? Alam mo, dumidinig ang Panginoon. Kaya lang, hindi natin nakikita yung realm. Ibig sabihin, yung pong dimension na meron. Kasi alam mo, si Daniel, di ba si Daniel nag-fast siya, tsaka nanalangin siya ng ilang days. Tapos, ang tagal dumating. Pero ipinaliwanag sa kanya, sumagot na ang Panginoon, unang araw pa lang nanalangin siya. Pero meron kasing spirit, mga kapatid, na realm, na hindi niya nakikita, na lumitaw, mga kapatid, upang hadlangan para dumating yung anghel. So gusto ko makita nyo dito, mga kapatid, na marahil may panalangin tayo, inisip natin, hindi nangyayari, hindi. Sapat ang biyaya ng Panginoon. Na sa unang araw na humingi ka, mga kapatid, ng tulong sa ating Panginoon, nandyan ang tulong. Sadyang meron ding espiritu, mga kapatid, na humahadlang dito. Pero sabi dun, mga kapatid, patuloy na nanalangin, mga kapatid, ko si Daniel hanggang sa dumating yung anghel at ipinaliwanag sa kanya, mga kapatid, yung mga bagay. Diba? May mga ganyan tayong sirkumstansya. Napapahiya tayo sa dulo. Akala natin, mga kapatid, wala ang Panginoon, pero lagi siyang nandoon. Laging sapat ang biyaya ng Panginoon doon. Akala natin, pinabayaan tayo. Akala natin, mga kapatid, ay hindi sumasagot ang ating Panginoon. Tutusin, wala siyang utang na paliwanag sa atin, mga kapatid. Tayo ang may utang sa ating Panginoon. Kaya matuto tayo, mga kapatid, na talagang maghintay. Alam mo, hindi lang yan limitado, mga kapatid, dun sa mga believers, even the ministers, mga kapatid. Minsan naiinip, minsan, pero alam mga kapatid, yung kaparaanan natin, hindi kaparaanan ng Panginoon. Sapat ang biyaya niya. Diba? Sapat ito, mga kapatid, sa bawat pangangailangan natin. The more, mga kapatid, na tayo'y dumadaos-dos marahil sa ating mga kainaan, mas lalong na ma-magnify, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon sa atin. Diba? Sabihin mo, Pastor, si Pablo, 3 panalangin. Ako, naka-4 na po na ako. Kahit gano'n pa karami yung panalangin mo, mga kapatid, hindi mababali na sapat ang biyaya ng Panginoon sa iyo. Kasi kung hindi sapat ang biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid, para na rin niyang binali yung kanyang sariling mga pangako at kanyang salita, mga kapatid, sa atin. Kaya nawa, mga kapatid, itong huling bahagi na ito ay makapagbigay, mga kapatid, ng kaaliwan sa inyo, mga kapatid, na ang Diyos, mga kapatid, nating pinaglilingkuran. Alam mo, minsan pag nandun ka sa sulok, mga kapatid, hinang-hina ka, wala kang magawa. Lagi mong iisipin, mga kapatid, sa tuwing nandun ka na sa hangganan ng kalakasan mo, dun may express, mga kapatid, yung sakdal, mga kapatid, na kalakasan na gagaling sa ating Panginoon. Minsan iisip na natin paano natin kinakaya sa araw-araw. Diba, yung bigat ng pasanin, yung mga alalahanin at lahat. Diba, inisip natin nasa ng Panginoon, pero lagi siyang nandun, mga kapatid. Hindi siya nawawala, mga kapatid. Tayo ang nawawala, mga kapatid, sa paniniwala, sa pananampalataya sa Kanya. Pero ang sapat na biyaya ng Panginoon, sakdal na biyaya ng ating Panginoon, ay lagi na nandiyan sa atin, mga kapatid. Amen. Siguro marahil dito ko natatapusin ito, mga kapatid. Tayo ay awit sa ating Panginoon. Amen. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Ano man ang ating mga prayer requests, ba? Ilapit natin sa ating Panginoon. Patuloy tayong maniwala, mga kapatid, ng Panginoon, ng kanyang mga kaparaanan, mga kapatid, ay hindi natin kaparaanan. Nagpapasalamat tayo, mas mataas yung kaparaanan ng ating Panginoon. Kasi pagka naubos na yung mga options natin, mga kapatid, merong mas higit sa lahat lang yun, mga kapatid. Diba? Isang tawag lang naman mga kapatid, sa ating Panginoon. Minsan ayaw nating tumawag kasi kaya natin sa ating sarili. Pero hindi natin kaya, mga kapatid. Tanging ang Panginoon lamang. Tayo po'y tatayo, mga kapatid. Tayo ay awit sa ating Panginoon. Awitin natin yung awit na nagsasabing, Amen. I surrender all, mga kapatid, sa ating pong mga songbook. Ano man marahil yung mga
dapat nating isuko sa ating Panginoon, diba? Ating pag-iisip na ating mga kamangmangan bilang tao, yung ating mga pagmamalabis, yung ating mga kabigatan, mga kapatid, marapat na maisuko natin sa Panginoon sa umagang ito. All to Jesus, I surrender. All to Jesus, I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust in Him, His presence daily lead. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender, oh, bawat kabigatan, bawat pasanin. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. All to Jesus I surrender. Make me Savior, wholly thine. Let me feel the Holy Spirit truly know that Thou art mine. I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. All to Jesus I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let blessing fall on me. I surrender. I surrender all. I surrender all.
salvation, glory, glory to His name. I surrender. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender. Inialay ko, yes Lord, inialay ko ang lahat sa'yo, Kristo. Inialay ko, inialay ko, inialay ko ang lahat sa'yo, O Kristo. Iniaalay ko. Amen. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord. Dakilang Diyos na may-ari sa aming buhay. Muli, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga banal na salita, Lord. Tunay, Panginoon, na Ikaw ay mabuti, Lord, at tapat, Lord, sa aming pong buhay. Ikaw, Panginoon, na punong-puno ng biyaya, pinanggagalingan ng kalakasan namin, Panginoon. Di lamang kalakasan, kundi sakdal, Panginoon, ang kalakasan at biyaya, Panginoon, sa amin. Nangangahulugan lamang, Panginoon, na maging ang mga sirkumstansyang aming dinadaanan, ito'y hindi sakdal. Dahil isa lamang ang sakdal, Panginoon. Ikaw, Panginoon, sa aming buhay. Na kayang punuan ng bawat espasyo, Panginoon, ng aming kahinaan, at gawing maluwalhati, Panginoon, ang dulo, Panginoon, ng bawat experience, Lord, ng iyong mga anak. Lord, sa ikatlong bahagi na ito, Panginoon, ng pangangaral patungkol, Panginoon, sa affliction, baunin nawa, Lord, ng iyong mga anak ang walang hanggang kaaliwan na nanggagaling, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito, Lord, ang siyang laging may taas, Lord, sa aming buhay. Maging ilawan, Panginoon, ng bawat pag-akbang namin, Panginoon. Huwag itong mawaglit sa amin, O Diyos, kundi may tago, Lord, sa amin pong mga puso. Nang sa ganun, Lord, hindi kami maligaw, hindi kami magkamali, Panginoon, ng aming mga pagpili. At na anuman, Lord, ang aming daraanan, mataas man na bundok, mababato mang dako, bitbit namin ang kaaliwan sa iyong mga salita. Napakabuti mo, Lord. Wala kang kapares, Lord. Hindi ka maikukumpara, Panginoon. Sabi ng awit, Lord, awitin man ang lahat ng bagay, Panginoon, sa mundong ito, Lord. Kulang yun, Panginoon. Pagsamasamahin man ang mga bituin, Lord,
Lahat ng planeta, lahat ng buhay, Lord, sa mundong ito, hindi nun nababago, Panginoon, ang kadakilaan mo, Panginoon, sa aming buhay. Hindi namin, Lord, maitatanggi sa aming buhay na tapat ka, na dakila ka, Lord. Hindi ito binabago, Panginoon, ang halaga mo, Panginoon, sa aming mga sirkumstansya. Hindi nababago, Panginoon, ang kabutihan mo sa aming mga hindi tapat, Panginoon, na mga pagkakataon sa buhay namin. Sabi ng Scripture, Lord, bagamat kakaunti ang aming pananampalataya, ika'y punong-puno pa rin, Panginoon, sa iyong katapatan. Kaya, O Diyos, dalangin ko na patuloy ng salita mo lamang, Lord, ang maging baon-baon namin, Lord, saan man kami paroon. Ano man ang aming kalagayan, ano man, Lord, ang aming nakikita, ano man, Lord, ang aming nararamdaman, ang salita mo, Lord, ang paniningin mo, Lord, sa aming pong buhay. Huwag mong pabayaan, Panginoon, ang mga naririto, O Diyos, na dumudulog sa iyo. Mga nasasaktan, Panginoon, mga nalulumbay, mga basag na spirito, Panginoon. Lord, pulutin mo maabahaging ito, Panginoon. At i-restore mo, Lord. Ikaw, O Jehovah Rapha, ikaw ang dakilang manggagamot. Kaya mo magpagaling, Panginoon, mula sa pinakamaliit na sugat hanggang sa mga spiritual na sugat, Panginoon, ay kaya mong pagalingin, Panginoon. Patuloy kaming dumudulog. Patuloy akong lumalapit. Patuloy ako, O Diyos, dumudulog sa iyo, Lord, na ang bawat puso, bawat kaluluwa, Panginoon, sa dakong ito ay paghilumin mo, Panginoon. Ano mang mga trauma, ano man, Lord, na mga experience na nagdulot ng kabigatan sa kanilang mga puso, ay magawang mapakawalan, Panginoon, at maisuko, Lord, sa iyong mga paanan. Ano mang mga pangangailangan ay matugunan sa kaparaanan mo, Lord. Hindi sa aming mga kagustuhan, hindi sa aming sariling pag-iisip. Inilalagak namin ang buo naming pagtitiwala sa iyo, Ama. Ang mga kinabukasan ng mga kabataan na narito, Panginoon, kinukumit ko sila, Lord, sa iyong mga paanan, Panginoon, at patuloy silang lumapit at hanapin, Lord, ang kanilang pagkakakilanlan, Panginoon, sa iyong mga salita. Bayaan mo silang tumakbo, Panginoon, sa iyo at hanapin, Panginoon, ang kanilang sarili. Pagkat ikaw, Panginoon, ang siyang mayakda ng buhay. At ikaw, Lord, ang siyang tunay namin, Lord, na pagkakakilanlan, Panginoon. Hindi ang aming damdamin, hindi ang kung anong iniisip ng iba, kundi kung anong sinasabi, Lord, ng iyong mga salita. Pakawalan mo, Lord, ang mga natatali sa anumang gawa ng kaaway, Panginoon. At bigyan mo sila, Lord, ng pananampalataya at kapangyarihan, Panginoon, na managumpay sa bawat pakikibaka, Panginoon, sa kanilang buhay. Pagpalain mo ang bawat isa. Lord, pawiin mo, Panginoon, ang anumang mananakmal, Lord, sa kanilang buhay, at hayaan mo ang pagpapala, Panginoon, ay dumalay, Lord, sa bawat pamilya, Panginoon, ng munting iglesia na to, O Diyos. Huwag mo silang lampasan, Panginoon. Kung meron man kaming pagkukulang, kung meron man kaming pagmamalabis, Lord, tulungan mo kaming mahanap namin ng tamang salita, Panginoon, at mahingi namin ng tawad ng lahat sa iyo, Panginoon. Ibalik mo, Lord, ang kagalakan, Panginoon, sa iyong mga anak. Ibalik mo po, Panginoon, ang pananampalataya, Panginoon, na minsang nagningas na, Panginoon, sa kanilang mga puso. Mga kapatiran namin na wala sa dakong ito, Panginoon, huwag mo rin silang kalimutan at pabayaan. Patuloy namin nilalapit sa iyo, Lord, si Nanay Remy, Lord. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng kanyang mga panalangin ay tinugon mo na, O Diyos. At ang lahat ng mga pangangailangan ay papunta na, Panginoon, sa Kanya. Alam kong humihipo ka ng puso. Patuloy kang humihipo ng puso, Panginoon, upang matugunan, Panginoon, ng pangangailangan ayon sa iyong kaparaanan. Lord, patuloy mo rin siyang bigyan ng kaaliwan
Pawiin mo ang kalumbayan sa kanyang puso. Tanggalin mo ang pagkatakot at patuloy lamang, Panginoon, na lumapit, manalangin at magtiwala, Panginoon, sa iyong layunin. Dahil, Lord, ang kasakitan, Panginoon, sa kalingkingan ng katawan, Panginoon, ay nadarama, Panginoon, ng buong katawan. Kaya kami humihibik, kami namamanik sa iyo, kami nagpapakumbaba, Lord. Huwag mong pabayaan, Panginoon, ang iyong pong lingkod. Mga pangangailangan ng iyong mga anak, bawat pamilya, O Diyos, i-provide mo po rin po, Panginoon. Pagalingin mo ang mga may karamdaman, Panginoon. At ibangon mo sila, Panginoon, na may kalakasan at kagalakan sa iyo, O Diyos. Kami rin, Lord, tulungan mo rin kami, Lord, sa araw-araw. Ilayo mo kami sa temptasyon ng sanlibutan. O God, O bless us indeed. Enlarge our borders, Lord. Ilapat mong yung mga kamay sa amin. Italayo mo ang mga kapahamakan, Panginoon, sa iyo pong mga malit na lingkod. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ikaw ang madakila, Panginoon, sa buong service na ito. Hindi ko man masabi, Lord, ang mga bagay na gusto kong sabihin. Ikaw, Panginoon, ang siyang maghimay nito sa puso ng iyong mga anak. At makita nila, Panginoon, ang mensahe sa umagang ito. Muli, Lord, maraming salamat. Sa iyo namin tinatagubilin ang lahat ng bagay na may pananampalataya sa iyo pong dakil at matamis na pangalan, aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Glory to God. Salamat sa ating Panginoon. Tapos na po ang ating service. Malaya tayong magkamayan sa ating Panginoon habang inaawit ang awit na nagsabing, Amen. Sa biyaya mo lamang. Amen. Sa biyaya mo lamang ako makapit. Sa biyaya mo lamang ako nakakapit.